Kung babalik tayo, libo-libong taon sa nakaraan, maraming mga bagay na hindi na natin halos alam na naganap sa ating mundong ginagalawan. Mga geographical na pagbabago na nagbibigay din ng perpektong kalagayan natin sa ngayon. Mula sa klima, lugar na ginagalawan, at mga epekto sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Malaki ang naging mga resulta ng pagbabago sa kalupaan ng sanlibutan kung ano tayo ngayon at sa darating. Isang bagong kontinente ang sinasabing na-discovery ng mga siyentipiko kamakailan. Ito ang Zealandia o ang tinatawag na The Eighth Continent. Pero nasaan ito? Paano ito natuklasan? At totoo nga bang isa itong kontinente? May mga undersea expedition na nagpatunay na totoo ngang may 8 continents sa ating daigdig. Ito ay isang napakalaking kalupaan na nakasubmerge sa ilalim ng karagatan. Napakalaki nito, kaya naman masasabi mo ang isa itong kontinente. Ang kontinenteng ito ay halos 2/3 ng Australia ang size. Sakop nito ang New Zealand, pati na ang mga northern at southern islands dito, at ang New Caledonia. Ang mga nabanggit na lugar, gaya ng New Zealand at ng New Caledonia, ay mga parte ng Zealandia na hindi lumubog sa dagat. Pero halos 94% ng Zealandia ay nasa ilalim ng karagatan. Dahil nga nung una ay hindi nila ito matawag na kontinente, ang malaking kalupaan na to sa ilalim ng dagat na nagdudugtong sa New Zealand at New Caledonia ay pinag-aralan ng maigi. At nalaman nila na mataas ang elevation nito. At natuklasan din nila ang mga geophysical content nito. Pinag-aralan din nila ang mismong lugar. At ang crust nito ay mas malaki kung ikukumpara sa ocean floor crust. Ang Amerikanong geophysicist at oceanographer na si Bruce Peter Leyendik ang nagpangalan sa bagong kontinenteng ito na tinawag niyang Zealandia. Tinawag itong Zealandia dahil ang malaking bahagi nito ay ang New Zealand. At dahil nga ang malaking bahagi ng Zealandia ay nakalubog sa ilalim ng karagatan, isang team ng 32 scientists mula sa 12 bansa ay nag-stay sa South Pacific Ocean para pag-aralan ang kontinenteng ito. Ang IODP o International Ocean Discovery Program at ang Texas at A&M University ang unang sumakay sa George Revolution at unang naglakbay gamit ang underwater vessel para manganap ng mga impormasyon tungkol sa Zealandia. Napatunayan nga nila na ang Zealandia ay mataas ang land level na dahilan para magkaroon nito ng flora and fauna sa surface nito, kagaya ng mga ibang kontinente. Ayon kay Gerald Dickens ng University of Houston, Texas, isa sa mga co-chief scientists ng nasabing misyon, karamihan sa mga fossil na nakita at nakuha sa Zealandia ay hindi talaga matatagpuan sa ilalim ng dagat. Sinabi rin niyang dahil sa volcanic eruption at mga lindol, kaya lumubog ang Zealandia. Halos 8,000 specimens at daang-daang mga fossils na nagmula sa napakalaking kalupang ito na nasa ilalim ng karagatan sa matagal ng panahon dahil sa pagkakalubog. Magmula pa sa kasaysayan ng Pangaea na isang malaking kontinente na dating bumubuo sa lahat ng kontinente. Ang ideyang ito ay nagmula pa noong 1915 sa isang German astronomer at meteorologist na si Alfred Ludwig Wegener. Ay sa kanya 200 million years ago, binubuo ang kalupaan o ang mundo ng isang napakalaking kontinente na tinatawag na Pangaea. At nagkahiwa-hiwalay lamang ang mga kontinente. Pero mapapansin pa rin sa ngayon ang mga itsura ng mga ito na dating magkakarugtong talaga, para bang tila isang jigsaw puzzle lamang. Pero ang ideyang ito ni Wegener ay nireject lalo na sa Amerika. At noong 1920s at 1930s, isang geologist naman, si Alexander Dutuit mula sa South Africa, ang nagsabing tunay nga ang puzzle hypothesis ni Wegener. Ayon sa kanya, ang rock formation at composition ng Africa at South America ay magkatulad na magkatulad. At noong 1920s naman, isang British archaeologist naman, si Arthur Holmes, ay nagpahayag din ng pagkakahiwa-hiwalay nga ng mga kontinente dahil sa tinatawag na mantle convection. 50 taon ang nakalipas
matapos ma-reject ang idea ni Wegener, ay pinatunayan ito ni Edward Bullard na tama si Wegener. Gamit ang teorya ng Swiss mathematician na si Leonard Euler, na pagtanto ni Bullard na ang mga edges ng bawat kontinente na nakalubog sa katubigan ay talagang nakapit sa isa't isa o magkakarugtong nga. Pero sa kasamaang palad ay patay na si Wegener nang mapatunayan ang kanyang mga ideas. At dito na nga konektado ang idea ng pagkakalubog ng Zealandia sa katubigan. Noong 2002, lumabas ang kauna-unahang bathymetric map na nagpapakita ng Zealandia ay isang kontinente nga, kahit ang ilan ay tumututol pa rin dito. Sa totoo lang, ang Zealandia ay 7 kontinente lamang. Ang mga kontinente ay Eurasia, Africa, North America, South America, Antarctica, Australia at Zealandia. Sinasabing ang Europe at Asia ay nasa isang lupalop lamang. Maraming mga geographical event ang halos din natin na malayang nagpabago sa kasaysayan ng sandaigdigan. Mga scientific event na henerasyon at mga makabagong pagtuklas lamang ang nagsasaysay. Pero meron ding mga nabanggit sa banal na kasulatan na ilang pananalita tungkol sa mga pagbabago ng sangkalupaan. Ilan dito ay ang mga ito. At sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig na nasa silong ng langit sa isang dako, at lumitaw ang katuyuan at nagkagayon. At nagkaanak si Heber ng 2 lalaki. Ang pangalan ng una ay Peleg, sapagkat sa mga araw niya nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. Binabanggit sa kasulatan ang isang katuyuan na maaari ngang nahati o nagkahiwa-hiwalay pagdating ng panahon. Hindi man natin tiyak ang eksaktong mga kaganapan. Hindi man perpekto ang ating mga kaalaman. Pero kahit papaano ay nabibigyan tayo ng ideya kung paano nabuo ang sandaigdigan. Hanggang dito na lamang mga paus. See you sa next episode. Bye-bye.